Kami ang nag-itcha ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itcha ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. Mga kababayan, pakinggan po natin si Ka Peter Caramon Muto. Yes! Ayun, may magandang pangitain. Ang pagkahulog ng mikropono ay nananulog ang pagbagsak ng gobyerno ni Marcos. Pabagsak si Marcos! Marcos pabagsak! Marcos pabagsak! Marcos pabagsak! Marcos pabagsak! Marcos pabagsak! Take it away, Ka Peter Caramon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako hindi para makasigaw ng Marcos resign. Kasi lahat kayo sumisigaw naman. Pero hindi naman para sabihin ko sa kanya na Marcos don't resign. Mr. President, nung ako po ay unang inimbitahan sa SMNI para magsalita, ang agenda ko pa ron, umayag ako magsalita upang ilantad ang mga kaputang inahan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at yung National Democratic Front, na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulihin nila ang lipunan. Ang napagbintangan doon ay yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr. ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabog sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itcha ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itcha ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. At sinabi ko ito, nung una ako magsalita, noong sila ka Eric, noong sila Dr. Loring Badoy, ay pinagmumura ka na, galit sa'yo, ay pinag-resign ka na. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka pa lamang, hinahanap ko pa lang, nagpapahayag ka pa lang ng galit kay Pastor Kibuloy, na hindi ko maunawaan. Hindi ko maintindihan kung bakit aawahin mo si Pastor Kibuloy. Walang nakakakilala sa iyo nung tumakbo ka. Kahit ang ABS-CBN, reminder Mr. President, nobody wanted to give an audience. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN, ang Channel 7, ang lahat. It was only Pastor Apollo Kibuloy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit? Sapagkat naniwala ka sa iyo. Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor, si Dr. Clarita Carlos, nandun sila Dr. Badoy, nandun sila Professor si Ross, no? Si Rosaso. Lahat yun mga kakampi mo, ini-endorse ka. Nandun sila, ini-endorse ka sila, Chavit Singson. Lahat sila. At ako, Mr. President, makinig ka, anak ng puta, binoto kita. Nakakaya, pasensya na ko. Pero ibinoto kita, Mr. President,
Ibinoto kita sapagkat bakit ko naman iboboto si Leni Robredo? Ang ina naman. Bakit ko naman iboboto yung nakikipagsabwatan sa mga komunista? Ibinoto kita, Mr. President, sapagkat naniniwala ako na ipagpapatuloy mo yung programa na ibagsak na tapusin ang tuluyan ang paghahari ng Communist Party of the Philippines at ng Group People's Army. Yan ang dahilan, Mr. President. Ibinoto kita. What's happening now, Mr. President? Lahat, alos lahat. Hindi ko alam kung may kakilala ako ngayon na nagdala sa iyo nun. Na hindi mo pa. Lahat ng mga tumulong sa iyo, puro kaaway mo na. Puro kaaway mo na. Isipin mo yung nasa Amerika, yung si Maharlika. Nung panahon ng kampanyan, napanood ko yun sa YouTube. Nakikipag-away yun sa, I think sa San Francisco, sa California, in a press conference. Pinasok niya yung press conference nila Trillanes. Putang na si Trillanes ang matabi niya rin yung leader ng CPP-NPA na nagpapakilalang si Arthur Jan. Pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagmumumura ka ngayon. Galit na galit sa'yo. Si Pastor Kibloy, ayun, nakakulong ngayon. Kinakailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag nawang mangyari. At ngayon, Mr. President, makinig ka. Ito ang nangyari, kagabi lang, kahapon lang. Narinig ko, kaharap ko. Galit na siyo si Governor Chavit Singson. Bakit makakaaway si Chavit Singson? Bakit? Anak ng tawa. Hindi kita maunawaan. Nagkwento sa amin. Eto. Pakihawakan mo. Eto ang libro binigay ni Chavit Singson. Ha? Kunan mo. Mr. President, baka sabihin mo, ni-steer kita. Eto ha. Sana nakikinig, nanonood, at mapapanood later on to ni Governor Chavit. Ayan, may pirma niya, may dedication niya. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako kay Governor Chavit na poging-pogi pa rin, naka-long sleeves ng sariwa-sariwa. Nakipag-usap ko sa iyo. Naglabas siya, nagkwento siya ng lahat ng sama na loob. Sanabi niya, kinuwento niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos. Na initially, nagsimula siya. Nakiusap sa kanya. Ayan, nakikinig si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magsalita ka. Lumapit kayo kay Governor Chavit. Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo kami. At sinabi niya, kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo, hindi ka siguro magiging pangulo kung hindi tumulong si Chavit Singson. Pero bakit galit na galit sa iyo? Then somebody dun sa grupo, tinanong siya, Governor, ano po gusto mangyari ngayon? Dapat ibagsak na yan si Marcos. Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit po? Galit na galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Chavit Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka nang ibagsak? Ang mensahe ko rito, Mr. President, may problema sa may problema sa iyo. Lahat ng mga karamihan, hindi naman siguro lahat ng nakapaligid sa iyo. Kaya mo nakaaway yung mga tao, nakaaway mo yung mga taong tumulong sa iyo para maging presidente ka. Nakaaway mo sila. Imagine si Chavit Singson makakaaway mo. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bukod sa kapwa mo Ilocano. Isipin po rin niya. Ngayon, ang tanong dyan, tama na ba? Dapat na ba talaga itong mga naririnig ko, pinagsisigawan ng mga tao dito na Marcos resign, Marcos resign?
Yes! Sandali po. Uulitin ko, Mr. President. Mr. President Ferdinand Romualdez Marcos. Meron po kayong problema. Kaya ang tanong, may pag-asa po kaya, sino masusunod? Ano kaya ang mananalo? Yung Marcos resign? Mr. President, may formula. I don't know, I'm not asking the people here to agree with me, to agree or disagree with me. Gusto ko po kayong tulungan. Sasabihin ko sa inyo, kung ako po ang masusunod, gusto ko matapos ninyo ang term ninyo sa kondisyon na kailangan nakakaalam. Mr. President, makipagbati kayo sa kaaway ninyo. Yun! Bago kayo makipagbati sa sambayanan. Bago kayo makipagbati sa sambayanan. Tama yun. Mr. President, makinig po kayo. Ha? Makinig po kayo. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Pero yung kausap ko kahapon, hindi pangkaraniwan, hindi ordinaryong mamayan. Si Governor Chavit Singson. Nagalit na sa iyo at gusto niya either mag-resign ka na or bumagsak na. Ano po ibig sabihin niya? Mr. President, kung gusto po ninyo tapusin ang term ninyo, maliban po sa iayos nyo ang sistema ng panunungkulan at pamamahala, balikan ninyo, makipagbati kayo sa mga taong nagalit sa inyo ng kaaway ninyo. Number one, kanino? Mr. President, wala kayong pag-asa, kailangan batiin ninyo. Makipagbati kayo, makipagkasundo nila. Kausapin nyo si Vice President Sara Duterte.